So, medyo maingay itong pag-attend ni PBBM ng ipapasok na natin si Kulob sa discussion as promised kanina. Sige. Medyo gumagawa ng ingay itong controversy ng pag-attend ni Pops. May sinad nga sa aking picture Sandali ha. Hello na lang sa nagbigay. Salamat sa nagbigay ng picture. Pakita ko lang sa inyo yung picture. Ganda siya. Ito yata kuha sa Singapore. Sa Orchard Road ba ito? Kung saan man. Pak! Sexy talaga ang aking mother-in-law. Ang ganda, pak. Makinis ang kilikili niya. Char. Wow, naka-leggings yarn. Payat yarn. Ganda. May naalala akong movie yung may mga minions. Char. May naalala lang, may sumagi lang sa isip ko na movie. May naisip lang akong movie na may mga minions. Okay. Alright, sandali ha, open ko lang. So, may nag-send sa akin ng link at mag-react tayo dito. Kasi si PBBM ay dinagsa talaga ng mga Filipino in Singapore. I don't know kung bakit hindi aware ang mga Pinoy sa Singapore. Hello, mga Singaporeans tuloy. Hello, mga Pinoy in Singapore. Ayan ang picture niya. Pak! So, kasama dito si Ma'am Shi, nasa picture kanina, nakunin nga ng picture Yan, si PBBM, dinadagsa ng tao. Yan, dumog ang tao, dae-dae. Pati dun sa mga second, third floor, na tao. Nanood kasi siya ng Singapore Grand Prix, Formula 1 Grand Prix. So, maingay ito ngayon. Marami bumabatikos kay PBBM kung bakit. Kasi nung dating Singapore Grand Prix, katatapos lang nung bagyo. Binagyo ang Pilipinas noon last year. Nandun siya. Ngayon naman, ang mahal-mahal ng bilihin, particularly bigas, nandun ulit siya sa Singapore Grand Prix. Suki si Papshi ng Grand Prix. Mahilig siya sa car racing. Ang ating Papshi. May magandang babae doon sa sulok ha. Sino yon? Okay. So, Lucky Plaza pala. Orchard sabi ko. Yan. The surprise visit at the Lucky Plaza. Okay, take note of the phrase na ginamit. Surprise visit. The surprise visit at the Lucky Plaza in Singapore was the best response to his haters. Marami kasi nagagalit kay Papshi sa kanyang palpak na administrasyon and sa mga maling hakbangin. Lalo na sa bigas. Puntahan natin yung bigas mamaya. If you ask the masses, they have no issue with the president watching the Formula 1 race. We all know the lifestyle of the Marcoses. Ay, ganyan naman talaga ang pamumuhay daw ng mga Marcos. Lavish. Right? Bongacious. Maluho. Elite nga kasi ang mga Marcos. Pero parang novo rich lang din sila nung mga panahon. Anyway, old rich na sila ngayon. Okay. PBBM is just being honest. No matter your status in life, social media makes it easier for people to spot who is genuine. PBBM is like the late king Bumibol of Thailand. Royalty with the heart of the... What? Royalty with the heart of the people. Baka royalty with the heart for the people. Sino ba nag-post nito? Nag-share lang sa akin ng link. So, usapan natin. Katulad daw siya ng King Bumibol ng Bumibongbong. Medyo magkatunog Huwag niyo ikumpara sa isang royalty si PBBM at hindi siya royalty. Nangangarap sila maging royalty siguro sa Pilipinas. Pero talaga ba na may care si PBBM sa mga tao? Ay yung kanyang solusyon ng mga price cap, price ceiling na iyan ay palpak Tapos may umimik na inappoint nila sa Department of Finance. Sino ba? Cielo Magno. Nung umimik, ekonomista yun mga ate at kuya, profesora ng UP. Umimik, hindi niya natiis na sabihin na mali itong price ceiling na hindi naman sila kinonsulta. Bigla na lang nag-declare si PBB, nagbigay ng executive order, di ba? Na pababain niyo yung mga nagtitinda sa palengke, bababaan niyo yung tinda niyo. Ay kawawa mga nagtitinda sa palengke, binili ng 48 pesos ang bigas, mapipilitan silang ibenta ng 45. Kasi utos nga ng presidente. Di umaray ang mga tindera, lugi ang pagtitinda nila. Mamaya ikakwento ko kung ano ang pangit na epekto niyan. Nung pinuna lang ng isang ekonomista at propesora ng UP, tinanggal yun si Professor Cielo Magno. Kasi pinklawan daw or hindi na daw in line sa
mga gusto ni PBBM, 'di ba? At mga hakbangin niya para sa ikauunlad ng Pilipinas. Nakakaunlad pala ng Pilipinas to kasi sabi nila, bukod sa dinubog daw ng mga tao, nagdala daw ng mga bilyon-bilyon kasi may mga na-meet daw na prime minister at mga distinguished, 'di ba? Politicians and public servants diyan sa Singapore. Na siguro nanood rin sila ng Formula 1 race. So, ang Formula 1 race pala ay venue ng pakikipag-usap ng mga politiko. Hindi ba nandun sila para mag-enjoy? That's a show. Car racing, race of cars, right? Or car racing event. Nandun sila para mag-enjoy, ba't sila mag-uusap ng mga trabaho? Kung ako, imimit mo sa isang event, tapos pag-uusapan natin trabaho, ay sungal-ngal ka sa akin. Pero yun ang kanilang pangangatwiran ng palasyo ngayon. Nagdala naman daw ng bilyon-bilyong investment ang panonood ni Papshi ng car racing. Ayan na naman tayo eh. Yung last year's investment pledges. Ay, finally may pakulay. Thank you po, Ate Chat Baker. Kala ko zero na tayo. So yung last year's Formula 1 race, nandun din si Papshi, kasama yung girlfriend ni Sandro na sexy star. May mga natuloy ba noon sa investment pledges? Or may mga natuloy ba sa napag-usapan yung last year na unang attend ni Papshi? Ay ngayon, matutuloy kaya yung mga investment pledges na naman? Ano ang kaibahan ng taon ngayon sa last year ng parehong pag-attend niya dyan sa car racing na yan? Sabi dito, surprise visit. You think this is a surprise visit? So itong Lucky Plaza ba sa Singapore ay tambayan ng mga Pinoy? Hello po sa mga nasa Singapore. Tambayan ba ng Pinoy ang Lucky Plaza? Puro Pinoy ba yung nandyan? Kasi may mga event dati akong naatenan na ang crowd naman ay hakot. Ako na nasasabi sa inyo, hakot. Binibigyan agad nila ng abiso ang mga halimbawa Marcos supporters, mga groups halimbawa, uy, dadating si PBBM dadating sa sa Santa Rosa, Laguna bukas, madaling araw pa lang punta na kayo para mauna kayo para nandun kayo sa unahan. May mga abiso yan. Surprise visit. Well, ganito karami ang Pinoy sa Singapore. Ganito karami ang tambay doon, pati sa second floor and third floor. But anyway, mali natin maraming Pinoy dyan sa Singapore. Sige na. Pero marami akong alam na hakot-hakot minsan eh. Naloka nga ako eh. May isang event katulad ng babanggitin ko lang, yung sa Santa Rosa. Gawain din naman nila lugaw yan, di ba? Yung event sa Santa Rosa, hindi man taga Santa Rosa, hindi taga Laguna ang nandun, mga taga Maynila yung iba, taga kabilang probinsya, Batangas, Cavite. May hakot-hakot din para palabasing maraming. Diyos ko po, ang dami ng hindi natutuwa kay Papshi eh. You think itong crowd na ito ay mga shoppers lang, tapos nagtumpukan dyan nung nakita na nandun si PBBM? Puro Pinoy ang nasa Lucky Plaza, mga taga Singapore. Hello po. Anyway, that's not the issue here. Tingnan nyo tong sinabi ni Papshi. Diba nung nagkaroon ng shortage sa bigas, nung pataas na yung presyo ng bigas, I think in July, ano ang katwiran ni Papshi? Sabi niya, bumagyo kasi, binaha yung mga palayan dyan sa norte and even sa Central Luzon, which is kilala kasi ang Central Luzon, diba, Nueva Ecija, Pampanga, ganyan. Is Pampanga part of Central Luzon? Maybe. So maraming palayan sa Central Luzon. At dahil nga binagyo tayo, I think panahon ng July, sabi ni Papshi, mag-i-import tayo. Mag-aangkat tayo ng bigas. Kasi binaha yung, 'di ba, yung mga taniman ng mga magsasaka. So kailangan natin mag-import. Pino na yun ni Cynthia Villar. Sabi, bawal mag-import ang NFA. Ang bigas ng NFA dapat sa mga local farmers kinukuha. Salamat po, Bites and Miles by Ace. Dapat sa farmers kinukuha 'yan. Hindi dapat magkaroon ng buffer stock ang NFA. Di ba pinuna si Cynthia Villar? Kasunod na naglabasan yung video ni Cynthia Villar ng pagtataray dyan sa Las Piñas. Nag-vlog tayo patungkol dyan.
So, sabi ni Papshi, nung excited na siya mag-import ng bigas, sabi niya, talaga na tayo magagawa. Climate change na kasi eh. Kaya pa utot niya. Anong sumunod? Na-booking. Wala talagang crisis sa bigas. Ang mga bigas natin ay hino-hoard pala ng mga sindikato. Ini-imbak. Tinatago sa kanilang mga bodega, sa mga warehouses. Itong nangyaring krisis sa bigas, kaya konti ang bigas sa pamilihan, ay sinasadya ng mga hoarders. Hindi naman madaling mabulok ang bigas eh. Aantay nila magmahal ang presyo sa kanila ilalabas para tubong lugaw sila. Ganun yan eh. Kung binili mo ang bigas halimbawa ng 30 sa mga farmers at 40 lang, okay, tubo na ng 10 piso sa per kilo yung mga traders or kahit yung mga negosyante malalaking negosyante ng bigas. O baka naman pwede pang maging 50 ang presyo ng bigas, itago muna natin para magmahal. I-imbak muna natin, yun, i-hoard muna. O umabot ng 60, 70 ang bigas, mga ate at kuya, kung hindi pa nga mag-declare si PBBM ng price ceiling. O di yung 30 ang nabili na tumubo pa ng 40, may doble nga mga ate at kuya. Maraming hindi normal eh. Well, normal na kalakaran pero illegal, mali nga yan eh. That's economic sabotage. Kaso mo, may mga ganid talaga ng mga negosyante na kung pwedeng tumubo sila ng doble or lagpas pa sa actual price ng kanilang binili, di ba 100% ang tubo, lumalagpas pa, gagawin nila. Ang solusyon ni Papshi, mag-import. Wala naman palang krisis sa bugas. Bugas man na sa Bisaya, mga ate at kuya. wala man krisis sa bugas. O, di ba bida-bida nga si Tamba nag-raid ng mga warehouses. May narinig nga ako yung ni-raid parang kanya naman daw yun. Bulacan lang ang narinig kong raid. What about yung ibang mga probinsya? Bawat probinsya for sure may mga hoarders. May mga sindikato na nag-iimbak ng bigas. Tapos ngayon di ba sabi ni Papi, mag-angkat tayo ng bigas kasi climate change na, kapos na tayo, bumagyo, walang ani. Ang ending, meron naman palang mga bigas, kaya tago lang. Excited mag-import, tapos ngayon sasabihin niya, reliance on rice import is not a wise choice. Inamin ni Papi na hindi wise ang kanyang choice. Inamin niyang hindi tama yung kanyang hakbangin. Siguro kaya lang siya umamin kasi napahiya nga na artificial yung rice shortage. 'Di ba? Sabi niya, huwag tayong umasa sa pag-angkat. Sino ba may gusto mag-angkat? 'Di ba ikaw, Papshi? Parang si Papshi hindi maintindihan, no? Lutang ba siya? Ano kaya ang nahigop nitong hangin? Hangin. Or alikabok, mga ate at kuya. Parang lutang. Sabi nga dito ng isa, wow! And we are number 1 in the world in rice importation. Alam ba niya mga Papshi, alam mo daw ang pinagsasabi mo? Sabi ng nag-post, Alam mo ba? Alam ba ng Pangulo natin ang kanyang mga pinaggagawa, hindi lang ang pinagsasabi? Number 1 rice importer ng Pilipinas, kalitit ng Pilipinas. Ilan ang population ng Pilipinas? Ito nga po, narinig yun na sa ibang vloggers. 110 million. Ilan ang population ng China? Billion. Ilan ang population ng India? Billions din. Wala pa tayo sa 10% ng population ng mga malalaking bansa. Pero number 1 tayong rice importer. Hindi naman tayo dapat mag-import. Maraming farmers sa Pilipinas, maraming magsasaka, maraming palayan, bakit tayo nag-i-import? May pera kaya sa importation? Siguro may pera sa importation, Sino yung mga binibigyan na iyan ng let's say mga negosyante na papayagan ng gobyerno mag-import? O kayo, iaalaw namin ang inyong korporasyon na mag-angkat ng bigas kasi kapos naman talaga ang bigas sa Pilipinas. Ang alam ko po kasi kapag binibigyan ka ng importation permit, parang may lagay-lagay daw yan eh. Kung hindi ka malakas, di ba? Hindi ka bibigyan ng permit para umangkat ng bigas. So kung ang negosyo ko bigas at gusto ko marami akong stocks, gusto kong bumili sa Vietnam, bibili ako. Ngayon, kung ayaw ko magbayad ng buwis at hindi ako bibigyan ng permit, mag-i-smuggle ako. Hay nako, gusto ko pa nga sana i-discuss sa inyo kung ano yung maling epekto ng ni Papshi, yung price ceiling na iyan, kaya lang mauubos oras natin. Pero may patikim. Ay, ano ba yan? Mag-like and subscribe na nga kayo dyan. May mga madadagdag pang topic, ano pa?